Alright, so eto mga madam sir, mga 18, mga repa, no. Panoorin natin yung latest live ni Josh Callen, no, ni idol nating Josh dito nga po sa TikTok para sagutin yung mga nababasa nating kumakalat social media, syempre, no, yung mga pangbabash, mga post na kung saan is ginagawa pang mga memes. So I think ganun, no. Dito, sasagutin niya isa-isa, pero maiksi lang yung video, so maiksi lang yung live niya. So nakita ko lang to sa sa TikTok. Panoorin natin to mga madam sir, no. Tingnan natin kung ano yung sasabihin ni Josh sa mga bashers. So, isa rin syempre si Ato, no, na utol ni Uto, no. Okay, so to, panoorin natin to mga madam sir, replay natin to. Okay, so let's go. Saglit lang ako. Saglit lang. Sige. Grabe, no. Kitang-kita yung lungkot ni Josh dito, no. Ramdam na ramdam kita, Josh. Talagang ramdam na ramdam ko ang pinagdadaanan mo. Kumbaga dito talagang parang stress siya sa mga pangyayari. Itsura pa lang, no. So hindi pa siya nagsasalita. Talagang makikita mo sa mata na talagang may pinagdadaanang lungkot ang ating idol na si Josh nga po. Okay lang naman. To be honest, di na yan bago. Tsaka, siguro kaya lang din ako nag-live. Dami kasing mga fake posts, edits about me. Medyo di nakakatawa. Pero yun, ano lang siya. Gusto ko lang kayo bigyan ng reminder, syempre. Galing-galingan nyo naman. So pinag-usapan kasi doon no, yung post niya na 50% maasim, tama ba? 30%, 'di ba? Yung gano'n yung mga bastos bars, no. So yun yung mga pinaka ini-edit ng mga nagko-content, no, para i-post din yung post nga ni Josh na to, no. So yun yung gusto niyang linawin na tila hindi yun para sa mga artist ng hip hop. So para yun dun sa isang tao nang babash sa kanya. Okay, di ba? Galing-galingan nyo naman. Tsaka yun, hindi yung magtatagal. Hindi rin dapat ako nag-explain. Lalo na dyan sa buong community. And dapat para kay Ato lang yun Dahil sinabi ko lang, requirement para dapat maging kamukha mo. Medyo di kasi nakakatawa. Dapat talaga, syempre. Josh, yun na lang sinabi mo no. Requirements ba maging kamukha mo para lang masabing hip hop. Dapat nga direct ang ginanong mo na lang para, di ba? sa kanya lang tumama. Mo. Medyo di kasi nakakatawa. Syempre yung mo siya Kumaga ako nga di ko naman ni-nominate yung sarili ko, sabi ko. Hindi ko rin naman tingin ko rin naman di ko naman deserve yun. Kumaga ako mismo ultimo nga siya, umamin, hindi niya deserve Ewan ko ba kung bakit may mga taong ganyan. Ako bilang hip hop, ako bilang rapper, ako talagang sa akin, ramdam ko naman, kumbaga hindi ko na para questionin pa si Josh na gano'n na babash niyo yung tao. Hindi naman niya ninominate yung sarili niya. Hindi naman niya parang siya nga mismo nagulat na bakit nandoon siya siya yung nanalo, napili, di ba? So hindi naman niya kiniklaim talaga na gano'n, pero dahil sa binigay, di syempre tanggapin. Kumbaga ganun yung nangyari. Pero yung iba kasi nang hindi makaintindi, bakit kasi, di ba, binabash pa yung tao, no? Hindi naman, ewan ko ba, ako bilang rapper hip hop talaga, hindi na para i-bash dapat yung ganung tao na hindi naman to nagyabang para yes, diba? Parang ako kikita mo nga yung reaction na pagtawag sa kanya, gulat na gulat siya, no? Ewan ko ba ba't may mga ganyan sa hip hop. Kaya minsan din nakakaano rin Kaya ako talaga legit akong hip hop, legit akong rapper, pero hindi ko naisip yung ganun na ibabash yung kahit hindi si Josh yung nanalo, kahit hindi si Josh or ibang P-pop yung sinasabing hindi na para i-bash ba. Tanggapin na lang kung ano talaga yung naging resulta. Dapat ganun. Ewan ko ba. Kumbaga ako mismo nagulat. I mean, pareho tayo kahit nga pag-share nung Pero syempre, pinaghirapan niyo yun. Yung mga nag-vote din. Although hindi naman siya voting, di ba? 70% is still the juries. Dapat doon sila nagreklamo unang. Yes, true dapat. Pero sa akin, yun,
goods lang sa akin yun. At nirespeto ko yung opinion ng mga ibang tao. Opinion nila yan eh. Pero gusto ko lang din syempre i-clear out, diba? Na hindi yun para sa inyo. Para yun sa mga nag-gatekeep nung craft art yan eh. Form of art. Ano ba ang hip-hop, diba? Sabihin natin, marami talagang mas malulupit. Maraming Hindi ko naman kinakaila yun. Ano lang tayo, chill lang tayo. Tagal na. Ano bang form of, Tsaka bakit, hindi ko rin alam, bakit ako na-nominate doon. Hindi ko naman yun, sa totoo lang, dapat nga hindi ako po makakapunta ng Wish Music Kasi Awards. kumbaga ang tinitingnan nila dito, tulad ako hindi kasi ako sumusulat ng mga geng-geng, yung mga bastos na mga lyrics, no. Sa totoo lang ako talaga, tumitingin ako sa rapper, nagagalingan ako pagka merong laman yung kanta, may tema, no, may mapupulot na aral. Ganun yung mga kanta ko. Kahit i-stalk nyo yung YouTube channel ko, ayan, so makikita nyo sa mga kanta ko, no. Bihira akong gumawa ng kantang paangatan, payabangan. So more on love song ako, tapos may mga tema. Yan, ganyan ako magsulat. Siguro, syempre, yung mga nandun, yung mga judges dun sa Wish is ang tiningnan talaga dun is unang-una, syempre, yung voting, tapos syempre, yung nilalaman ng kanta, no? So, masasabi naman natin talagang yung mga nominees, talagang, syempre, Matix, Flo G, Heb Abi, diba, Outside Mafia, doon pa si Master Glock 9. Although yung lyrics ni Josh is talagang English, so pero yung nilalaman talaga, diba, doon sila tumitingin. Yun yung doon. Ewan ko ba kung bakit may mga hindi talaga para sa akin na no question as doon sa pagkapanalo ni Josh talaga bilang rapper, no? Hindi ko nakalain question yun. Yung mga judges hindi naman mga tanga-tanga yan eh. Hindi naman sila pipili ng talagang hindi naman nararapat. Diba ganun sa madaling salita? Diba hindi naman mga bopals yung mga judges ng Wish eh, diba? Dapat nga hindi ako po makakapunta ng Wish Music Awards. Pero in a way, mali pa rin kahit kanino mangyari yun. Hindi mo dapat ginagawang katatawanan yun. Hindi mo ginagawang rage bait content yung ganun. May pagkapatula rin ako. Mo na yun, Josh, wag mo nang patulan. Kasi yung taong yun, wala namang alam talaga yun. So, hindi naman siya rapper, wala siyang music, wala siyang kanta. Wala siyang alam sa kanta, wala siyang alam sa rap. Ang alam niya lang is makinig. Kaya yung sinasabing geng-geng, kasi yung yung generation niya, no. Doon siya namulat sa sinasabi niyang geng-geng. So sinabi ko na nga rin sa isang reaction video ko yan doon sa content niya na ako yung panahon namin wala pa talagang ganyan mga geng na yan. So lahat ng mga rap doon noon dati ang pumapatok love song yan. Ganoon talaga, no. So may mga tema. So bihira kang makarinig ng mga kantang yung talagang yung papasigaw na basta yung mga uso ngayon ng mga geng. Yun yung era kasi niya, yung era niya na napapakinggan, kaya nasasabi niyang pag hip hop geng daw. So hayaan mo na yun, Josh, wag mo nang patulan yan, hayaan mo na yan. Rage bait content yung ganun. May pagkapatula rin ako. Gusto mo na rage bait, bibigatan ng tuloy na rage bait, diba? And nag-sorry na naman siya. To be honest, goods na sa akin yun. Hindi naman ako masama eh. Buti mabait yan si Josh. Ako naman yung mga nagkakamali din. Kaya lang yung 18. Yari talaga. At least dinilit niya, ganun. Pero sa akin, delete pati channel na. Huwag mong gawin sa iba. Lalo na, ikaw na mismo nagsabi, passion nila yan eh. Dito ka para mang-inspire ng tao. Pero, ayun, para din sa mga nagsasabi na wala akong kalya si katawan. Pero dyan ako lumaki. Meron din naman pala. Hindi ako katulad ng iniisip. So may mga nagsasabi kasi na hindi ka naman talaga hip hop kasi 'di ba? Hindi ka lumaki sa street, hindi ka lumaki sa kalye, wala kang alam sa buhay. Yung mga ganong hindi porky hip hop ka, hindi porky rapper ka, kailangan may astig ka.
Ay astig ka, yung may pagka salbahe ka, hindi naman po pwedeng ganun. 'Di ba? Hindi pwedeng may gang ka. Ako masasabi ko talaga meron ako. May astig ako sa katawan, pero para sa akin, wini-welcome ko kung sino yung gustong pumasok sa hip hop. Bilang ako dito sa lugar namin, talagang dito karamihan dito sa amin dati, puro mga rockista, mga metal, mga ganyan, no. Ako lang ang numero uno na rapper dito noon pa dito sa lugar namin. Pero since ngayon pumapatok yung rap, yung hip hop, ay wini-welcome ko 'yan. Kaya nga nagkaroon ako dito ng recording studio. No, lumawak ang hip hop dito ngayon sa lugar namin, lumawak yung rap. Ako lang yung bukod tanging may recording studio dito sa amin. Ngayon, maraming gustong pumasok sa rap, wini-welcome 'yan. Kahit anong genre yan, mapaano pa yan, no? Mapagenggeng pa yan, or di ba? Mapaira namin, so pasok yan, no? So sabihin, i-welcome natin kung sino yung gustong pumasok sa genre natin. Ganun dapat, wala namang may-ari ng hip hop eh. Yeah. Ika nga ni Francis M, sa lawak ng mundo ng hip hop, lahat ay kasya. Di ba? Walang makakapigil kung sinong gustong pumasok sa mundo ng hip hop. Ganon, no? Hindi porke hip hop kailangan astig ka, hindi naman. Hindi ganon. Mali yung ganong pananaw sa buhay. Hindi ako katulad ng iniisip niyo. Gusto ko lang mga minsan kasi na may misinterpret kapag ano pa social media pa na ita-type mo pa tas out of context eh. Yung sinabi ko para kaya to unang-una, hindi maganda yung niya doon, yung stereotype niya yung form of art. But pag ako ba sumayaw ng hip hop, hindi ako pwede manalo ng or hindi na ako considered as hip hop kasi meron akong ganitong category sa pop. May mga may mga so hindi porke P-pop to sila hindi na pwedeng mag-rap. P-pop ang may mga K-pop, P-pop nag-rap naman talaga yan eh. Yeah. So si Josh, yung kanta talaga niya is Get Right. Talagang hip hop song yun. Kasi nga rap yun. May beat yun. Habang napabounce ka sa music, bumabounce ka, ang tawag doon hip hop. 'Di ba? Bukod pa yung sa rock, yung rock naman kasi ganun yun, no. Ganun yung bounce sa rock, yung islaman ang tawag din. Rockers kumaga yun. Pag rappers ka, rap bounce, ganun yung bounce ng So yung kay Josh kasi yung beat nun kumakalabog, 'di ba? Tapos talaga nag-rap siya. Hip hop song yun. Ako na nagsasabi hip hop song yun. Hindi mo pwedeng sabihin hindi yung hip hop. Yeah. Although P-pop siya, yeah. P-pop nag-rap talaga 'yan. Ang mga pop is nag-rap, 'di ba? Mga K-pop, 'di ba? Sa Korean nag-rap din 'yan. 'Di ba? So, sabihin yung kay Josh, rap song talaga 'yan. 'Di ba? Hindi porke sumasayaw siya, kumakanta ng mga ballad, 'di ba? Maraming hindi nakapokus sa hip hop na mayroong mga hip hop song. Yeah. Marami 'yan, hindi lang isa na. Parokya ni Edgar nag-rap 'yan. Banda yan pero nag-rap yan. Marami. Meron din yung mga tawag nito mga singer na nag-rap. Yan. Ito pa lalo si Michael B, yeah? So hindi siya talaga pure hip hop na masasabi na pero rapper yan. Bago naging comedian yan, naging rapper yan si Michael B. 'Di ba? Sila yung mga pioneer, isa sa pioneer yan, si Michael B, si Francis M, si Andrew E, syempre. Ayan, si Michael B, masasabi mo bang pure hip hop? Pero rapper yan, di ba? Ganun yun, no? So hindi porke sinabing mag-rap ka is kailangan astig ka, na kailangan pure na talagang sa dugo mo yung pagiging gangsta, di ba? Meron yung tawag na gangsta rap eh. Yun talaga kailangan astig ka kasi gangsta rap yung nirarap mo eh. Di ba? Ganun. Novelty rap, iba-ibang klase ang tawag sa rap mo. Marami kasing yung rap. Marami ring tema, di ba? Iba-ibang tema, ganun. So yung tema niya ni Josh, rap talaga yun, music, rap song talaga yun, di ba? Category sa pop. May mga may mga syempre contradicting lang. Idol ko lahat yun at nirespeto ko lahat ng nasa community. Kahit nga sila sang-ayon, di ba? Pero syempre, naiintindihan ko yung mga hindi sang-ayon. Yun na nga sang-ayon na nga, di ba? Ewan ko ba? Chill lang. Huwag nyo yan, Ultimo nga yung mga nandun sa mga nominado, hindi naman nagsasalita against kay Josh. Na ba't si Josh yung di ba? Glock 9, yun mismo andun, di ba? Pa talagang nag-post pa nga si Glock 9 na talagang
ano yun, yung nakasama ko yung mga yan sa ganto ganyan, mababait yan, no? Sila yung artist na karapat dapat magyabang pero hindi nagyayabang, di ba? Yun yung sabi ni Glock 9 sa post niya, no? So nabasa ko rin yun, di ba? Ganon ka-respeto si Glock 9 sa SB19 sa mga to, no? Yun nga, hindi nagrereklamo yung mga nominado, eh, no? Ewan ko ba kung bakit hindi nila matanggap, no? Porque hindi nakapokus sa hip-hop song or hindi nakapokus sa rap tong si Josh, is kailangan i-bash nyo ng ganon kasi nanalo. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang category, hip-hop song of the year. So, hindi naman sinabing hip-hop of the year. Di ba? Iba ang hip-hop song. Sabihin, hip-hop song, kanta. Pag hip-hop, italang hip-hop ka. Di ba? Pormahang hip-hop. Ganon, no? Hip-hop song of the year yung pinakang category. Kaya chill lang. Huwag nyo yan, no? Basta tayo gagawa lang tayo lagi ng gagawa ng kanta. Yes, tuloy lang Josh. Tsaka ba't kailangan i-bash yung gantong tao, no? Mababait yan, lahat sila 5. Mababait yan. Kung kayo rapper, tapos mapapanood nyo kung paano sila, malalaman nyo kung paano sila nagsimula, kung ano yung talagang meron sila dati bago sila po sumikat, kung ano yung mga pamabas dati, siguro mauunawaan nyo rin sila. Kasi ako bilang talagang solid hip hop, solid rapper, sila talaga, masasabi kong hindi nila deserve na ibinabash kasi napakababait ng taong to. Isang patunay na dyan yung pagkakasabi nga ni Glock 9 doon sa post niya. Talagang, di ba, napaka ano to, nako, napaka humble, napaka down to earth talaga, no? Kasi sila yung may karapatang magyabang, ika nga sa madaling salita, karapatang magyabang pero hindi nagyayabang, di ba? Sila yun. Kaya ewan ko baka ba't maraming basher pa rin sila. Sana alamin nyo yung istorya ng SB19, pero pag nalaman nyo, sigurado baka kung lalaki ka, magiging fanboy ka rin like me, di ba? Mga makukulit, kinontent ako ng lahat. To be honest, kahit ako natatawa sa ibang contents nyo, pero pati yung mga fake tweets sana Josh, na panood mo na rin yung content ko. I'm sure matatawa ka rin dun sa content ko. Sana nakarating na rin sa'yo yun, yung ginawa ko, no? Basta yung ginawa ko dun sa kay Ato na yan, no? Sana napanood mo na. Kung napanood mo na, I'm sure basta yun lang, tawa na rin ako pati yung mga fake tweets na N-word, no? Fake tweets? Hindi cool yan, fake bro. Tweets, so hindi ko alam yun. Ano ba yung nangyari sa fake tweets na yun? So wala akong idea dun, so hindi ko pa alam yun. Honest, no? Hindi ko talaga alam yung fake tweets na sinasabi mo. Anyway, N-word, no? N-word? Hindi cool yan, bro. Walang ganun. Twitter ba yun? Ayan. Gusto nyo na rage bait? Ayan, rage bait. Yun ang tawag na rage bait. Pero chill lang tayo. Nasa social media tayo. Alam ko naman yung laruan. And malawak ang kung alam nyo yung laruan, alam ko rin yung laruan. Nice. Diba? Magano. Tsaka no hate sa mga dyan. Yung syempre na dapat maging accountable din ako na dapat tilagay ko na lang si Ato doon kasi alam ko baka yun nga may misinterpret pero in a way kasi ito ba naman dapat direkta mo na si Ato pala, no? Si Ato lang naman talaga nagpasimula. Hindi tama talaga yung definition niya, pero yun kung ako napatawad ko naman yung tao din, bahala sila dyan. Anyway kaya lang napatawad mo na pero yung 18 ay talagang wala. Tuloy ang kaso. Ika nga ng 18 ha. So, kamagala Josh, wala na yung page niya. Dahil yan sa sundalo ng SB19. Matik talaga. Talagang di tinigilan. Talagang wala na. Mali sila ng kinalaban. Mali siya ng kinalaban nga, ika na. Mali siya ng tinalo, kumbaga. Bahala sila dyan. Anyway, yun lang naman. Nag-live lang ako saglit. Di ako magtatagal. And overthinking, Diyos ko, sanay na ako dyan. Kali sa katawan, lahat yun napagdaanan ko. Pagdaanan naman din pala Lumaki ako sa streets, lumaki ako sa napasama sa mga kung ano-anong bagay, halubilo.
Basta hindi ko na kailangan i-mention kasi minsan mahirap mag-mention. Alam mo Tama, yun, gagamitin pa agad sa'yo eh. Tama. Rage bait na naman. Pero yan, hindi ko na kailangan pa mag-explain. And ayoko rin mag-explain na type kasi out of context. Pero anyway, salamat sa inyo. Salamat sa mga mas malulawak ang pangunawa at sa community rin na naintindihan nila. Yun, chill lang. Gawa na lang tayo ng musika. Yes. Tuloy lang. Kung ano man yung nialaman ng damdamin nyo, sulat nyo na lang. Yun yung sinasabi ko na tema, no? Isa yan sa tema ng rap, no? So, kami bilang rapper din talaga, kung ano yung naranasan namin, kung ano yung nararamdaman namin, isinusulat namin. Para mas maging malalim yung lyrics ng kanta, nilalaman, di ba? Ganun. Tama yung kay Josh na sinabi ni Josh, no? Ilabas mo yung hinanaing mo sa pagsusulat ng kanta. Diyan maisasabi mo lahat. Yeah. Tapos, masabi mong obra, ng obrang gawa mo na makatotohanan. Mas magiging malawak kasi pagka yung sinusulat mo is makatotohanan talaga. Yun talaga naranasan mo, nararamdaman mo. Totoo yan. Isa sa patunay. Sulat nyo na lang. Pero yun, para sa mga nasa hub, salamat. And para sa mga wala, salamat din. Para sa mga patuloy na nandyan, chill lang kayo. Dito lang kasi kami. kayo yung na apektuhan. Marami tayong baon. Pero yun, thank you so much. Hindi ako magtatagal. Ano pa ba? May mga di ba ako nasagot? Yun lang. Parang yun lang naman. Yun, yung award, emphasize ko lang, di ko gustong makuha yan. Di ko rin alam paano ako nandun. Unang-una, di ko reclaim. Sana mapanood din to ng iba na talagang makukulit, no? Talagang sinasabi na hindi kayong dapat yan, no? Sana mapanood to, no? Para talagang na hindi naman talaga ginusto din ni Josh na siya is manominate at manalo, no? Sinabi nga dyan doon sa video, no? Siya nagulat din talaga, no? Paano nangyari yun? Gumano na nga yung tao, nagpakababa na eh. Tapos nagulat pa to si si Ato na to, no? Loko din to si Ato talaga eh. 'Di ba? Sinabi na nga ni Josh na paano nangyari 'yon kasi nga andun yung mga nominadong idol niya, 'di ba? Pakababa, nagpaka-humble na nga, ewan ko ba? Reclaim na although hindi nyo dapat i-gatekeep, yun siguro. Para sa lahat yan. Form of yung pagra-rap, pagkanta, pagsayaw, even beatboxing o kaya ano pang form of hip-hop. Feeling ko, yun nga yung maganda eh, 'di ba? Yung syempre yung kultura matagal na nandyan. And hindi lang yan sa pananamit o forma sa asta, pananalita. Hindi naman sa pag sinabing rapper is hip-hop ka nga, is kailangan astig ka tulad ng sinabi ko kanina. Hindi yun ang basihan. As long as nag-rap ka, nagasalaysay ka, na yung nilalaman ng lyrics mo, yun, basta rap song, yan. Hip-hop song yun, ganun. Pananalita, nasa puso yan. At lahat yan, idol ko yan. Lahat yan tinitingala ako. Sabi nga, di ba, kultura yan. Kultura. Naging mukha rin naman akong, kumbaga, ako din naman, nagdaan, geng era rin ako, sobrang tagal, guys. Ganun, napagdaanan din talaga ni Josh bago siya naging SB19. Wala eh. Kailangan ko rin ngayon mag-iba ng, kumbaga, nag-i-evolve ka lang din ng trip pag tumatanda ka. Kaya maraming salamat sa inyo. And patuloy lang. Tsaka syempre, chill lang kayo. Okay lang ako. Hindi ako huwag kayo mag-alala. Di tayo malungkot sa ganyan. Ayoko lang na... Lungkot kasi ng boses mo, Josh eh. Parang yung mata mo talagang mahatang may pinagdadaanan sa ngayon eh. Pero yaan mo na yun. Mapansinin yun. Hindi naman nagtagumpay, no? Diba? Ikaw pa rin kumbaga ang naging sa tao. Ultimo yung mga ibang artist talaga na nagsasabi na, di ba? Hindi nyo kailangang i-bash yung tao na yan. Hindi naman ikaw totally binabash din ng ibang mga rap artist or mga hip hop. Diba? Mismong yun, yung nag-post na yun, si Ato na yun yung karaniwang binabash ng mga katulad ko. Ngayon kasi nga wala naman talagang ambag yun, walang alam yun sa music. Walang alam sa rap yun, kaya ganun. Hindi tayo malungkot sa ganyan. Ayoko lang na, worried sa ganyan. Yun. Thank you. Good night. Out na ako.
May lipstick pa. Pucha. Bye. Okay. Good night mga par. Alright, yan. So, mga madam, sir, mga repapis, yan. So, napanood natin, no, yung live ni Josh Callen dito nga po sa TikTok. So, sinagot na nga po niya yung mga pambabash. Ba't kasi ganun, no? Ewan ko ba? Ako na nga mismo nagsasabi na bilang isa sa rapper, isa sa hip-hop. Hindi kailangan i-bash yung taong ganito. Hindi kailangan na pagtulungan para i-down. Hindi. Master idol nating si Glock 9, di ba? Nag-post, mismo yun nagsabi na, di ba? Etong mga to is may karapatang magyabang pero hindi naman nagyayabang. Na-appreciate ni Glock 9 yung ganun, no? Siya nga, di ba? Nagsabi na ng ganun. Tapos ito pang walang alam na wala namang ambag is ganun makapagsalita. Pero yun, so awa ng Diyos. Wala naman yung video na binura. Wala na rin yata yung channel niya. Binura din o di alam kung nawala o nag-deactivate, pero yan dahil sa tulong ng army ng SB ay wala na, ay ganun talaga, no? Ganun yung kahihinatnan mo pag kinalaban mo ang SB19. Hindi gagalaw ang 5, pero saan nyo na yung sundalo ng SB19 ang titira. Parang pangit yung pagkasali ko. Ang gagalaw ang tatrabaho, parang ganun, di ba? Para sa iyo. Kaya wag mo nang subukan, no? Kalabanin ng ating mahalima. Ayan, Josh, salamat sa marami din na namang maliliwanagan yan, no? Sa maikling mensahe mo lang doon sa live mo, at least, di ba? Yan, may mga makikidid na utak na naman ang maliliwanagan. So yun. Ayan, so maraming salamat sa inyo lahat sa panonood. Ayan, so hanggang sa muling video, hanggang sa susunod na upload. Maraming salamat. Is Dog TV. Peace and I'm out. Yeah.